Nako, heto na mga kaubayan, nakarma na. Ping Lacson, wala nang takas. Tanggal na, pinatalsik na sa pwesto. Aba, nagtatanong po mga kaubayan. Lagota, permado na. Yan po ang ating alamin sa video ito mga karbi natin. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito. Maraming salamat po. Malaking tulong po yan. At eto nga, pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. At unahin po natin to. Nako, ito pong si Senator Tito Soto III. Bubuksan ang Senado Lunes hanggang Biyernes para sa impeachment trial ni BP Sara. Nako po, grabe ha. Excited lang ang persona ha. Excited po si Senator Soto dito po sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Pero wala pong excitement or hindi na excited dito po sa 18 mga Marines na nagsiwalat ng deliveries papunta sa mga politiko, Hindi po sila hindi po sila agresibo kumbaga. The Senate is not aggressive in investigating the 18 Marines. Pero pagdating po dito sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, mabilis pa sa alas 4 dahil mula Lunes hanggang Biyernes. Kung kailangan siguro mag-overtime, mag-overtime pa ang mga nayupak na ito. Ito po ang naging komento ng ating mga kabayan patungkol po dito. Sabi po dito ni Marie, imagine buong mundo naghihirap dito sa Pinas, nakafocus sa impeachment ni Sara. Anong klase ang nakaupo dito sa ating bansa? Iba, ito iba ang gobyerno natin. Matakpan ng milyon, bilyon, trilyon sa maleta nila na ilan lamang nakinabang. Sos Maria Josep. Oo. They joined their forces, takot mawala sa kapangyarihan ayon po kay Gabito. Sabi naman po ni Edgar, work overtime so the trial can be concluded sooner. Yan na. Guilty or not, she is entitled to a speedy and just trial. Naku po. Flood control unahin nyo. The New Philippines. Wala na po tayong narinig mga kaubayan, wala na po tayong narinig patungkol po sa sa flood control. Nakafocus na po ngayon ang lahat dito po sa impeachment against Vice President Sara Duterte. Nako. Sabi naman po dito ni Inday, isali mo na ang Sabado at Linggo para mas madali, sir. Ay, grabe na yan. Buong Linggo. Para ma-impeach, mapadali nyo ma-impeach si BP Sara. Gawin nyo na lahat, Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po dito sa sinasabi ni Soto? Just comment down below mga kababayan. At ito, pasadahan din po natin ito mga kababayan. Ito pong ito po. Sabi po kasi dito, suportado ni Senator Sherwin Gatchalian mga kababayan. Ito, sabi di ba mayroon po ngayong anti-political dynasty bill. Sabi po dito ni Gatchalian, pati kabit, kabit, isahog sa anti-political dynasty bill. Nako po. Talagang halatang ayaw nyo talagang ipasa itong anti-political dynasty bill na ito. Bakit? Halos kayong lahat dyan sa Kongreso, di ba? Madadali po nitong kabit na ito. Balita natin, maraming kabit yan, mga na yan Yung mga congressman, may mga kabit-bit, di ba? May mga kabit-bit. Paano pa maipapasa itong anti-political dynasty bill na ito kung pati kabit ay ibibit-bitin ninyo? Well, anyway, that's good, I'm not saying na it's not good, mabuti po yan, Para ang problema lang, masama. Kasi hindi po yan talagang maipapasa kapag ganyan po ang inyong ipopropose, Kasi kung dito nga, di ba? Kung dito nga sa mga aligasyon ng 18 sundalo,
patungkol po sa deliveries ng maleta ay dinideny ninyo, paano pa kaya yung mga kabit ninyo? Diba? Malamang, yung mga ito, hindi ito aamin sa kanilang mga kabit, no? Eh kung sa maleta nga, ayaw umamin. Kabit pa kaya? Nako po. O, ito pong naging komento ng ating mga kabayan patungkol dito. Sabi po ni Jeffrey, coming from napapaligiran ng Gatchalian yung Valenzuela City, ayan na. Paano nyo malalaman na kabit ni Mayor o ng kahit na sinong opisyal ang tatakbo? Kailangan po kasi magkaroon din po ng oo nga no. Ito naisip ko lang, kailangan magkaroon ng secondary marriage certificate yung mga kabit, no? Ay nako. Bakit legal ba ang kabit sa Pilipinas para isalin nyo yan? Yun yung tanong, di ba? Sino bang aamin na kabit siya? Kahihiyan yun eh, no? Meron kayang wala nito sa mga mapiperang opisyalis natin. Yung isang senador, congresswoman, paata yung partner niya. Paano yan, senador? Nako po. Ano po ang inyong opinion dito mga kababayan? Just comment down below. At ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Ito ang nakakagulat. Viral na trending sa mundo ng social media ang di umano'y balitang hindi na namin masikmura. Ito ang maring pahayag ni Walter Manalansan, isa sa mga nagpakilalang ex-marine at dati umano nagtatrabaho kay Zaldico. Sa panayam kay Jessica Soca, ugnay na controversial affidavit ng grupo na naglalaman ng mabibigat na aligasyon ay kay Manalansan, hindi na raw nila kayang tiisin ang mga umano'y irregularidad ng kanilang nasasaksihan, particular ang sinasabing pagdadala ng mali-malitang pera na di umano'y napupunta sa ilang matatas na opisyal ng personalidad. Sa kabilang ng pagkwestiyon sa kanilang kredibilidad, kabilang ang mga pahayag mula sa ilang ahensya hinggil sa kanilang service records na nindigan ng grupo na totoo ang kanilang salaysay. Nang tanungin sila ni Jessica So kung handa silang harapin ang magkahihinatnan ng kanilang paglalantad, malinaw ang kanilang sagot. Yes ma'am, hanggang kamatayan po, iyan ang ilalaban po namin. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, sibakin muna sa pwesto ang lahat ng mga taong pinangalanan na tumanggap ng mali-malitang pera mula sa nakaw sa kaban ng bayan. Ito rin yung panawagan ng marami sa ating mga kababayan matapos ng panindigan ng ex or 18 ex-marines sa kanilang testimonya na talagang totoo ang kanilang sinabi na marami ang mga nakaw po ngayon sa pwesto ang tumanggap ng pera mula sa nakaw sa kaban ng bayan. Ayon pa sa official report, nilabas ng ang balita ngayon sa kanilang official Facebook account. Nakahanda po kami hanggang kamatayan, ilalaban po namin. Ito ang matiling pahayag ng grupo ng mga nagpakilalang dating Marines matapos silang tanungin ni Jessica So kung handa silang harapin ang anumang posibleng mangyayari kaugnay ng kanilang affidavit. Sa gitna ng controversy, bumabalot sa kanilang isinusumiteng salaysay na naglalaman ng aligasyong may ilang matataas na opisyal na personalidad umanong tumanggap ng mali-malitang pera. Diretsahan nilang sinabi na handa silang panindigan ang kanilang mga sinabi anumang mga kapalit. Tanong, handa ba kayo? Sa panayam, binanggit ni Soho na may nauna ng lumanta sa Senado na si Orly Gutesa, ngunit ito umano'y binakbakan dahil dito ay diretsahan ang tanong ni Soho kung handa ba sila sa posibilidad na mangyari sa kanilang parehong sitwasyon. Sagot ng grupo, sabay-sabay at walang pag-alinlangan. Yes ma'am, hanggang kamatayan po yan, ilalaban po namin. And tapos yung labas sa ito ay money na nagsasabi sa ganitong reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, kayo ang makabagong bayani mga 18 Marines. Tunay na may katuturan ang inyong pantindig para sa katotohanan at katarungan. Kahit mahirap ay patuloy kayong lumalaban hanggang kamatayan, talaga ang laban.
David ang Gulayat ang laban pero salot sa mga magigiting na mandirigma at gabayan kayo ng amang dakilang Diyos sa lumikha at makapangyarihan sa lahat dahil ang lalabanan at babanggay ninyo ay mga higante halimo ng mga big fish at mastermind sa mandarambong sa kaba ng kasalukuyang administrasyon. Great warriors, great defenders of the right doers versus wrongdoers. I salute you, sirs. If DOJ won't listen to your plea to be heard, it's sending a message that the liars will no longer be condemned as tellers of lies. Sila ang totoong matatapang, walang mas, walang maleta, just risking their own lives for the truth to prevail para sa bayan. End quote. News po ang pag-usapan natin ngayon. Tungkol po sa Blue Ribbon Committee ni Senator Lacson, may nagsampa ng reklamo sa Supreme Court. Okay, Supreme Court, ito na yung article published sa Politico.com. Supreme Court asked to compel Senate to release draft flood control mess report. The Supreme Court on Monday has been asked to direct the Senate Blue Ribbon Committee to make public the draft report on the flood control mess. Ito yung nakasulat sa petition. The right to information under Article 3, Section 7 of the Constitution is not a gift from the state to the citizen. It is a guarantee that citizen holds against the state. It is time this honorable court enforce it. Yan po ang nakasulat sa 26-page petition for mandamus and certiorari. So, petition for mandamus and certiorari filed by lawyers Eldridge Marvin Aceron, Sikini Labastilla, and Purificación Bartolome Bernabe. Wow! 1, 2, 3 lawyers. With this, the petitioners asked the Supreme Court to issue a writ of mandamus that directed the Senate Blue Ribbon Committee to release the full, complete, and unredacted text of the draft partial committee report on the flood control project's investigation as it existed on or about February 3 to 4, 2026. So yan mga kababayan. So eto na-imagine ko na po kung anong isasagot dito ni Lacson, okay? So sasabihin naman po dito na hindi pa nga pwede ilabas yan. Kasi draft pa lang, di ba? This is not the final report. O baka sabihin niya, magantay kasi kayo, di ba? Magantay kayo ng final report kasi hindi pa tapos. Hindi pa tapos yung mga script. Diba? Matagal na po yatang natapos yung Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga dahil meron na po silang draft report. Kaso nga lang, ang problema, mga kababayan, until now, draft pa rin kasi ito pong mga senador na kasamahan ni Senator Lacson ay ayaw pong pumirma doon po sa kanilang report. Hindi natin alam kung bakit. But that is the reason, no? Bakit hanggang ngayon nakadraft pa rin yung kanilang BRC report, di ba? Yun nga, yung mga, dapat noon pa naglabas na sila ng ng report. Kaso nga lang, yun yung problema. The other senators, yung mga kakampi nila, the other senators are against, no? Against po sa ginawa nilang Blue Ribbon Committee report, di ba? They filed the petition after the Senate Blue Ribbon Committee wrote to them a February 23 letter that denied their February 4 request for the public disclosure of the report. Because of this, the lawyers also asked in their petition that the Supreme Court issue a writ of certiorari that will annul and set aside the February 23 as Blue Ribbon Committee letter for being issued with grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction in violation of petitioner's constitutional right to information under Article 3, Section 7 of the 1987 Constitution. With the annulment and setting aside of the Blue Ribbon Committee letter, the petitioners asked the Supreme Court to direct the Blue Ribbon Committee to disclose the draft report. While the High Court has yet to make a decision on the petition, the lawyers prayed that the Supreme Court issue a temporary restraining order or a status quo anti-order that directed the Senate and the Senate Blue Ribbon Committee to preserve and to refrain from destroying, altering, canceling, or further revising all versions of the draft partial committee report on the flood control project investigation, including specifically the version
bearing the original signatures of Senators Juan Miguel F. Soberi, Joseph Ejercito, and Sherwin Gatchalian, pending full resolution of this petition. Acheron has a pending ethics complaint. Okay, so yun. Magandang development po ito kasi parang nakakalimutan na. Sinasantabi na ang Blue Ribbon Committee report. Sabi noon ni Senator Lacson na for signature na daw. Na-revise na nila for signature niya. Pipirmahan daw ni Senator Lacson, Hontiveros, Pangilinan, sino pa. Mag-iisang buwan na mula nung nag-leak yung report na yun hanggang ngayon, wala silang maipakitang report. Baka wala pang nakapirma na 11. Kasi kailangan may pipirmang 11 na members para aakyat sa plenaryo para talakayin at ma-approve. Paano nila iakyat sa plenary na hindi mapirmahan? Narinig ko nga si Senator Marcoleta na ano na daw, parang naisasantabi-tabi na lang yung dahil pabago-bago. Hindi nila alam kung anong ilalagay nila sa report. Bakit? Dahil hindi nila alam kung sinong, I don't know, opinion ko lang ito kung sinong palulusutin, sinong pagtatakpan at So yun mga kababayan, ano po inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Just comment down below at syempre huwag mong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.